Yung link na. May link. May ano ma'am? Link. Share link daw. Live na natin. Live na pa tayo Sa concert? sa page na lang. Right? Yan mo na. Ano mo ba? Hindi na ako ikon eh. Sa Sky nga discussion. Hindi na may PDF. Di ko naka-close daw mo na. Wala ma'am, ikon lang. Pero ikon lang. Hindi ako makita. Kita niyo ma'am? Sa opo, sa page po mismo. Sa Max FM Surala. API na lang po, sir. ADI? Agricultural training. Nag-send daw kasi ng invite last week ang media prod na Mas kapsul sa'yo ang sagot sa pagpili. Lahat ng sakit pagod ay nawawala. Buhay ay gumagaan. Masigap ligay sumisikan. Mas kapsul yan ang gabay sa pagtagumpay. Sa hirap at masaya, ikaw tunay na taglay. Sa lahat ng pagsubok, sakit ay mawala. Max Capsule ang kasama, buhay ay masaya. Sa bawat kapsula, Sana. mic to si ma'am, sir, no? Oo. Kita mo sir? Kita mo wala? mga po na Hello ma'am? Sige, sige. Ano ma'am? Ikaw na? Live na tayo. Kung ikaw ay masanatili, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercraft ng museo o account sa sakahan. Pwede rin magkaroon ng manukan, kapinan, at pagbabayan sa iyong ilugan. Alamin na ang iba't ibang produkto at panimutin gamit ang ngayon. Intro ko na.
Wait lang, sir. Industry Development Plan, CFIDE. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpadala sa National Start na tayo? Tapos na. Okay. Sabay-sabay tayo masenso sa pagsiyaw. Kasama ang Department of Agriculture, Agriculture Institute, Philippine Coconut Authority at CFIDE. Ang aking color bag ko. Magbaba ka na. Here. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production ng ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa ng South Cotabato. School on the Air and Coconut Production for Region 12. Mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan ng pagnyunyog. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng probinsya ng South Cotabato. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Zerlyn Maricar Clarete, Technical Staff ng ATI RTC 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, PCA South Cotabato at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes, 8 to 9 a.m. sa himpilan ng 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Para sa official text lines for greetings and queries, i-text lamang ang numerong 0969-01-78136. Bago po tayo opisyal na magsimula, batiin po muna natin ang mga ating mga kanyog na nakikinig ngayon. Mula po kay Ma'am Annabel Savares Castillon ng KMFC Lamian, Surala, South Cotabato. Good morning din po para sa ating follower na si Ma'am Arlene Gamon Sobrevaga at si Ma'am Larina Flamiano, Ma'am Nida Hermo ng Barangay M. Rojas. Isang magandang umaga rin po, Ma'am Elma Ili na watching from Gensanan o Omwad Coconut Growers Association. Good morning din po kay Sir Ryan V. Lorete ng Kabuhayan Farmers Marketing Cooperative Surala. At good morning din po kay Ma'am Cecilia Tudo. Good morning po from Sir Ma'am Ruby Gentampangan from Barangay Tinago. And Ma'am Emma Tosok Templa Nuevo, as well as Ma'am Nancy T. Vargas at si Ma'am Hazel Fanuga Langob ng Tinago, Norala, South Cotabato. Pati na rin po kay Ma'am Ambing Timbang Tono at kay Sir Kentin Alberto Magno ng Barangay Rangay, kay Ma'am Maribel Omega Aribel, and then kay Ma'am Nilvic Gentampangan ng Tinago, Norala, South Cotabato pa rin. Magandang umaga rin po kay Ma'am Mizel from M. Rojas Santo Niño, from Ma'am RC from Barrio 6 San Vicente Banga, and then Ma'am Jinsky Embol Torio ng KMFC Lamian, and from Sir and Ma'am Maria Fesemaldo Agtara ng Sibagco, Surala, and Sir Jaime Zablan Laksamana from Gensangan, Santo Niño, South Cotabato, Ma'am Irene Balbuena, and Sir Aguilar ng Lamian, Surala pa rin. At ang good morning po sa kila Ma'am Leng Lorana Marabi ng Gensangan Omwad Coconut Grower Association, as well as kay Ma'am Marites Langob ng Barangay Tinago, and Christine Lacasa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam kong
na ang ating mga kanyog ng Santo Niño, Surala, Norala at Banga na nakikinig sa kanilang mga radyo at Facebook Live. Kaya naman simulan natin ang ating programa. Noong nakarang linggo ay formal nating sinimula ng School on the Air on Coconut Production kung saan nagkaroon tayo ng orientation at presentation ng ating SOA Mechanics. Ngayon naman po ay magsisimula ang ating klase kasama sina Ma'am Eloisa May Engane, Senior Agriculturist, and Sir Ray N. Adarna, Project Development Officer ng PCA South Cotabato. Tatalakayin nila ang Module 1 kung saan ito ay nakasentro sa coconut industry situation dito sa South Cotabato. Magbibigay rin sila ng overviews ng Coconut Farmer Industry Development Program or CFIDP at kung ano nga ba ang ibinibigay na support services ng ating mga implementing agencies. Mga ka-agri, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Sisimulan natin ito sa talakayan patungkol sa coconut industry situation dito sa South Cotabato kung saan makakasama natin si Ma'am Eloisa May P. Engane, ang Senior Agriculturist nga ng PCA South Cotabato. Magandang umaga, Ma'am. Magandang umaga, Ma'am. Opo. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. Okay. Pagbati po muna sa ating mga manonood, Ma'am. Magandang umaga sa lahat ng mga kaniyog natin sa South Cotabato, especially sa Surala, Santo Niño, Norala at sa Banga. So sa mga nakikinig sa radyo at sa mga nanonood sa ating Facebook Live, good morning sa lahat. Okay, Ma'am, huwag na natin patagalin. Ano nga po ba yung sitwasyon ng ating coconut industry dito po sa South Cotabato? So ipipresent ko ngayon sa inyo yung sitwasyon ng coconut industry natin sa South Cotabato. Makikita natin dito So ang South Cotabato ay binubuo ng 10 munisipyo at isang syudad. So yun ang Coronadal City. So base... Okay. So base sa ating 2025 coconut statistics, ang South Cotabato ay binubuo ng 3 distrito. So 3 ka-district. Sa District 1, meron tayong total coconut area na 16,635.32 hectares. Sa District 2, 11,651.88 hectares. Ang District 3 natin ay 19,333.78 hectares. So may kabuuang 47,619.98 coconut area ang probinsya ng South Cotabato. So sa number of coconut trees naman, sa District 1, meron tayong total number of 1,722,100 coconut trees. Sa District 2 ay 1,181,066 number of trees. Then sa District 3, 1,883,469 at may kabuuan na 4,786,635 coconut trees. Okay, next. Sa production data naman, ang District 1 ay nag-produce ng 90,929,327 na nuts per year. Then, ang copra production natin, is 21,146.36 metric tons per year, ang District 1. Then, may average tayo na nut production per tree per year na 75.36. So, sa District 2, ang total nut production natin per year ay 68,739,981. Then, ang copra production per year ay 16,431.46 metric tons. Then, ang average nut production natin ay 73.12. Then, sa District 3, meron tayong 90,474,260 na nut production per year. Then, meron tayong 21,735.78 na copra production per year. Then, ang District 3 ay may 74.94 na average nut production Per year. Sa kabuuan naman ng probinsya, nag-produce ang province ng South Cotabato ng 250,143,568
nuts per year. Then, nag-produce din siya ng 59,303.59 metric tons of copra sa isang taon. Then, ang average nut production natin per tree per year ay 74.47. So talaga namang ang taas-taas po ng ating production rate every year, ma'am, no? Opo. Sa buong... So, Wala siya nag-flash. Para sa kinabukasan, buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka, simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka, masaganang hiyugan patungo sa maraming Salamat, Loisa. So, talaga namang very comprehensive at madaling intindihin po yung kung ano na nga ba yung sitwasyon ng ating coconut industry dito sa South Cotabato, ano? Lalo na, hindi lang sa South Cotabato, maging sa buong Region 12. Pero po, ang focus po kasi natin ngayon, di ba, na South Cotabato. Kaya naman yun talaga. So, ma'am, sino nga po ba yung, yung may pinakamataas na production rate natin sa ngayon? Pakiulit po, ma'am. Sa ano po? Sino po ang ating may pinakamataas na production Yang rate? sa district. Yes po, sa district. So sa tatlong district, ang may pinakamataas na nut production is District 1 with 90,929,327. Pero pagdating naman sa copra production is marami po yung napoproduce ng District 3 which is 21,735.78 metric tons. Okay, sa ulit po maraming salamat Yes, po, ma'am. ma'am, sa komprehensibong pag-explain ng coconut industry situation dito Yes, sa ma'am. probinsya ng South Cotabato. Thank you po. Okay po. Magpapatuloy po tayo sa ating susunod na talakayan pagkatapos po ng maikling break. Si ano na? Hindi ko na lang i-copy ng ano. Click ko lang sa pag-click. I-click dito ang isma. I-click mo takang kaya. Sa dito. Tapos, arang ko na makita mo na sa may talong. Ito. I-fade lang siya. Ano na, balik ka siya? Balik na. Wala, binigyan ko siya yung si Mama bilang sa layout sa lapo. Labi ko na basta niya ako. Ma'am, Sino na hindi sumunod, na ma'am? naman i-copy Si Sir. ng mga projects. Ay, i-discuss natin to. Ay, sige. Pwede ba lang? Dali naman siya, ma'am. Isali natin siya, ma'am. Para ma-aware lang sila. Or hindi natin siya sa... I-forward na Hindi siya. siya pasal sa support services. Ay, wala siya. Wala ko yun sa iya. Ah, sige. I-diretso ko na lang para... Previous. Kasunod kasi ma'am nila. Magbasa pa daw po siya kayo. Dapat Ay, i-diretso na lang. reason na lang. Light naman yun na. Sige lang. Paano to, ma'am? After niya, paano to, sir? After niya, mag-change mo agad? Ay, hindi. Pangaliwat. Break sa kaliwat. Break. Pwede lang ako mag-break. Okay na tayo, ma'am. Sige, ma'am, break. Wala na naka-honest. Naka-off man. Wala sa Ratchet pa. Ah, okay. Ba, naka-off man. Naka-break na siya. ang puno ng buhay ay pag-asa. Tayo ay nagbabalik sa School on the Air and Coconut Production dito sa Region 12. Ngayon naman po ay magpapatuloy tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin po si Ma'am Eloisa Engane, ang Senior Agriculturist ng PCA South Cotabato. Yes, good morning! So, nagbabalik po ako para italakay sa inyo kung ano yung mga programa ng PCA ngayong 2026 para sa ating mga coconut farmers. So, ang unang programa po para sa mga coconut farmers is una-una under po sa Massive Coconut Planting Program ng PCA under competitive bidding na component. Una-una is magbibigay po kami ng seedlings para sa 3 munisipyo
yung Coronadal, Norala at Lake Cebu with a total of 150 hectares. So ito po ay na-deliver na at ongoing na po yung distribution as of ngayon. Next, meron din kaming under pa rin sa MCPP or Massive Coconut Planting Program sa component ng CSO. Magbibigay po kami ng 360 hectares na worth of seedlings para sa 7 munisipyo. Yun ang Pulumulok, Tupi, Tantangan, Banga, Surala at Tiboli na magtatanim po tayo ng 51,480 seedlings ngayong taon. Ito po ay waiting for delivery na lang. Ang ikatatlo naman, under pa din sa Massive Coconut Planting Program sa component ng PCPP Option 3. Ito po yung magbibigay kami ng seedlings sa mga coconut farmers, tapos bibigyan sila ng incentives sa pagtatanim ng seedlings. So meron po tayong allocation na 750 hectares. Ito ay ibibigay sa 10 munisipyo dito sa South Cotabato. Ang total na seedlings na itatanim dito sa component na ito ay 107,250 seedlings. So ongoing na po ang nursery nito sa ating mga iba't ibang nurseries dito sa South Cotabato. Ang next program naman po ng PCA South Cot ay yung Coconut Fertilization Project. So magbibigay po kami ng agricultural grade salt fertilizer sa mga qualified natin na mga coconut farmers na registered under NCFRS. So magbibigay kami ng 461 hectares na fertilizers, agricultural grade salt fertilizers sa 7 munisipyo natin with 7 barangays. Next ay yung Coconut Village Development Project or CVDP. So magbibigay kami ng vegetable packs po sa ating mga coconut farmers. Ito ay bibigay namin sa 10 munisipyo. So ito po ay for distribution na sa ngayon. 700 packs po lahat. Then next is ang Coconut Hybridization Project natin. So may isang component po natin tayo, yung PCPP Option 3. So bali ito ay may 360 hectares. So ibibigay ito sa 5 munisipyo with 7 barangays. So next, under pa din sa Coconut Hybridization Project natin, sa component ng CSO, meron tayong 250 hectares at ibibigay din ito sa 5 munisipyo dito sa South Cotabato. And last is, meron po tayong mga on-farm hybridization sites dito po sa probinsya ng South Cotabato. Under ito sa Coconut Hybridization Project, tayo po ay nagpo-produce ng sarili nating hybrid seedlings na ibibigay din natin sa ating mga coconut farmers. So, meron tayong 15 na farms dito sa South Cotabato. So, located ito sa Pulumulok, sa Tiboli, sa Tampakan, sa Coronadal, sa Banga, and sa Surala. So, nag-produce tayo ng 2 crosses dito, yung Takunan Dwarf times Tagnanan Tall, or kilala siya sa PCA 15-9. Then, Katigan Dwarf times Tagnanan Tall, or PCA 15-4. So, yan po ang binibigay natin sa ating mga qualified na coconut farmers. So, meron po tayong 3,560 mother palms na hina-hybridize po natin para makaproduce po tayo ng hybrid coconuts. At kung sino po yung gustong mag-avail po ng hybrid coconuts, pwede po kayong mag-request sa opisina po namin. Pwede nyong ipadala through email or pwede kayong mag-visit po sa office namin para makapag-request po kayo ng hybrid seedlings. So as of now, free po yung hybrid seedlings natin. So yung gagastusan lang po ng farmer is yung pagkuha lang, transportation from the site papunta sa farm niya. Opo. Okay. So, ibig po pong sabihin, ang dami pong programa at ang dami pong beneficiaries na makaka-avail po ng mga programa ng PCA South Cotabato ngayong taon. So, ang rollout po nito, ma'am, klaruhin na natin, ngayong taon po ba ito? Yes, ma'am. 2026 po. Sa second semester of 2026 yes, ma'am. po lahat. Okay. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa inyong mga kakailanganing informasyon ng ating mga farmers, lalo na mga coconut farmers dito sa may South Cotabato para sa mga makabago, hindi lang makabago, mga benefits na maaari nilang ma-avail, ang mga projects na pwede nilang ma-avail rin sa may PCA South Cotabato.
Okay, maraming salamat po Ma'am Eloisa sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong araw para po talakayin hindi lamang ang sitwasyon ng coconut industry dito sa South Cotabato, pati na rin ang pag-share niyo kung ano ba yung mga projects and programs na maaring makabenefit sa ating mga coconut farmers. So, sa ating pagbabalik po, tayo po ay magkakaroon muna ng short break at sa ating pagbabalik ay magkakaroon po tayo ng bagong talakayan kasama si Sir Ray Adarna, ang Project Development Officer 1 ng PCA South Cotabato, patungkol naman sa Coconut Farmers Industry Development Program at kung ano nga ba ang mga ibinibigay na support services ng ating mga implementing agencies. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagkukunan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay. At tayo ay nagbabalik sa School on the Air on Coconut Production dito sa Region 12. Ngayon naman po ay tatalakayin na magbibigay po sa atin ng overview ng Coconut Farmers Industry Development Plan at kung ano-ano nga ba ang binibigay na support services ng ating mga implementing agencies. Makakasama po natin si Mr. Ray Adarna, ang Project Development Officer 1 ng PCA South Cotabato. Good morning po, sir. Good morning, ma'am, at good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nanonood dito sa live, sa ating mga coconut farmers, at sa lahat po na mga coconut farmers sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. So ngayong umaga po, tatalakayin natin yung Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan, or ito yung CFIDP. So bakit revised? Kasi nung na-create itong development plan, so nagkaroon pa ng konting changes, konting improvement, konting pagpalakas sa batas, no? So ito ay na-create noong February 26, 2021. Ito ay nasign na ni former President Duterte. So ang layon nito ay ma-increase po yung productivity and income sa ating mga coconut farmers, mabawasan ang poverty alleviation, ma-educate, at saka magkaroon ng pantay-pantay na karapatan. At ma-rehabilitate din at ma-modernize natin ang ating coconut industry towards from farm productivity. So dito i-discuss ko kung ano yung pwedeng maabil ng ating mga coconut farmers, no? Lalo na yung mga registered coconut farmers under NCFRS.
So ito yung pinakamalaki, yung key points para i-discuss ko, yung activities on crafting revised CFIDP at saka yung highlights of the revised CFIDP. So bakit tayo nagkaroon ng revised CFIDP? So nung February 22, 2024, so nagpatawag sila ng TWG meeting. So diniscuss nila yung CFIDP. So kasi pag-create ng batas, hindi naman siya agad na perfect yung batas, no? Kailangan meron talagang improvement. So merong amendments. So ito nagpatawag sila February 22, 2024 ng technical working group. Then after that, meron tayong National Interagency Technical Committee meeting. So ito yung kinabibilangan ng mga different agencies. Then nag-conduct din sila ng nationwide public consultation para po ma-share natin ito sa ating mga stakeholders. So lahat ng mga stakeholders sa Coconut. So nangyari naman yan noong March 8 to 12, 2024. Then after that, meron din silang dialogue with PICAP. Ito yung Philippine Council for Agriculture and Fisheries. So noong March 12, 2024. So after that, nagkaroon sila ng crafting or yung draft, no, na ating revised CFIDP. So after nung meeting with PICAP, nagkaroon na naman ng amend doon sa CFIDP. So nagkaroon ng proposals, nagkaroon ng ibang discussion. Then April 4, 2024, so nagkaroon ng NIATC meeting. So present doon yung ating crafted plan under CFIDP, yung revised. Then kinanbin natin yung TWG on May 10, 2024, no, to finalize, to discuss pa rin further kung ano pa yung kailangan na i-improve at saka ano pa yung mga kailangan na bawasan. Then after May 10, 2024, so May 16, nagkaroon ng presentation of highlights of CFIDP, no, para po sa ating mga farmers. Then ang result niyan, so merong consultation na naman with NEDA. So after the crafting ng revised CFIDP, so nagkaroon na ng final draft. Doon naman sa final draft, so June 7, 2024, so present doon yung health and medical programs to Senator Cynthia Villar. Then after that, June 14, 2024, meron na namang meeting with DOH regarding implementation of CFIDP health and medical programs. Then after that, merong submission on June 2024, nagkaroon ng submission of proposed CFIDP. Then PCA, nireceive ng PCA yung submission. Then pinatawag na naman doon sa nung July 2, 2024, pinatawag naman yung National Interagency Task yung committee para i-present yung final draft, then subject for the approval and endorsement of the PCA board. So after that, October 2024, na finalize yung draft ng ating revised CFIDP plan. So ano po yung pwedeng maabil ng ating mga coconut farmers, or ano yung support na pwede nating ibigay sa kanila? So under this provision, dati sa draft po natin ay yung sa initial po na draft ng ating CFIDP. So ang batas po ay 5 years, magsimula 5 years, no? So nag-start siya 2022 up to 2026. Then ngayong bago na, so from 2024 up to 2028. So magkaiba din yung budget. So from yung dati is 33 billion lang for 5 years. Ngayon po mas nilakihan pa nila. No, naging 44 billion na siya. So yan yung budget para sa ating mga coconut farmers from 2024 up to 2028. So ano yung mga malaking pagbabago or ano yung mga changes doon sa ating CFIDP plan? So una, kung dati po PhilHealth ang mag-lead doon sa implementation ng health and medical programs, sa ngayon po ay ang PCA na. No? Then ang CDA, so kung dati sila ang mag-organize, mag-develop at mag-establish ng mga processing facilities, sa ngayon po naibahagi na ito sa PhilMec. So ang CDA ngayon, or Cooperative Development Authority, ay naka-focus na lang doon sa pag-organize, pag-develop at pagpaglakas ng ating mga coconut farmer cooperatives. No? Then yung PhilMec, kung dati sila ang naatasan, no, na gumawa ng shared processing facilities,
So sa ngayon sila pa rin, pero ini-include na nila yung building, pati building. So hindi lang yung sa loob ng processing facilities, kundi hindi yung building at kasama yung building na paglalagyan ng processing facilities. Then ang DPWH, so sila naman ang mag-implement ng ating mga FMRs, farm to market roads, no? Research facilities or centers. So sa kanila na yung road, no, sa DPWH, yung road patungo sa ating mga coconut farmers. So meron lang akong i-discuss yung 5 major topics, no. So ito yung highlights sa ating revised CFIDP. So for the period of 2024 to 2028, then increase on annual financial allocation. So yung sinabi ko kanina, from 33 billion naging 48 billion na siya for 5 years, no. Then streamline of programs, projects and services to be delivered by CFITF implementing agencies. Then improvement on key implementation strategies and efficiency. Then membership of coconut farmer in all relevant oversight committees. So kasama talaga natin ang coconut farmer pagdating doon sa mga committees na kailangan po natin yung expertise nila or yung contribution nila. So highlights of the revised CFIDP, ito yung medyo malaking pagbabago or changes doon sa ating CFIDP. So una, yung Cooperative Organization and Empowerment under CDA. So 2022 to 2026, so CDA was mandated to establish mag-process ng mga facilities or for cooperatives. So dati sa kanila yon, sila dapat na mag-establish. Pero ngayong 2024 to 2028, so nakafocus na lang sila sa strengthening of coconut farmer organization and cooperatives. So sa ngayon po, marami na po silang pinapuntahan na mga coconut farmers cooperative, no, na gusto nilang i-undergo ng pre-registration seminar. So this August parang may naka-schedule around Tantangan area. Then sa shared facilities naman, from 2022 to 2026, so PhilMIC will provide equipment while DPWH construct sa building. So kung baga dalawang ahensya ito na magtulungan sana para i-provide yung shared processing facilities. Pero sa revise po natin, naging isa na lang, yung PhilMIC na lang ang mag-provide ng facility, pati na rin ang building. So kasama na ang building. So dati nagkaroon po ng konting problema or konting kakulangan po doon sa pag-establish na ating shared processing facility. So sa ngayon po, sinama na ng PhilMIC or yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization yung pagbili ng processing facility, kasama na yung building. While yung DPWH naman ngayon, so nakafocus na lang sila sa pag-utilize ng ating mga CocoQuire or GeoNet. So yun yung ginagamit natin sa erosion control, pero yun sa mga highways, no? Then sa health and medical programs, so kung dati 2022 to 2026, so PhilHealth shall lead the implementation. So sila dapat ang manguna sa implementation. Ngayon po ay nasa PCA na. So sila PCA na po ang mag-conduct ng mga health and medical programs. So in coordination pa rin with DOH and PhilHealth. So ano po yung pwede ma-avail ng ating mga coconut farmers na registered under NCFRS? So unahin natin ang social protection or health and medical programs. So ang health medical programs natin, meron siyang nakalaan na pondo na 10%. So medyo malaki siya kung sa 7 billion per year, so merong mga 700 million sa buong Pilipinas, no? Ito yung issues and concern. So as per Republic Act 11524, so PCA to implement an health medical program and create special unit within the agency of the purpose. So dati PCA, no, ang mag-create ng special unit and purpose, no. So however, so under the approved CFIDP, so PCA and PhilHealth were tasked to implement the following existing universal offered under universal healthcare. So under CFIDP, so PCA sana and PhilHealth, no. Pero sa ngayon, PCA na lang po talaga ang mag-implement, so sa health and medical programs. So ano po yung pwede ma-avail ng ating coconut farmer na registered siya sa NCFRS? So under this program, no,
So, pwede silang mag-avail ng up to 40,000 na hospitalization assistance. No? So, kung ma-hospital sila, dalhin lang nila yung NCPRS number nila, tapos ipakita lang doon sa in-charge sa hospital. Tapos, pwede na sila mag-avail ng up to 40,000 assistance. So, yung 40,000 ay kung lampas yung bill nila sa 40,000, hanggang 40,000 lang din yung ma-avail. Then, kung gusto nilang magpa-check up, so meron ding 5,000 na up to 5,000 assistance. So, yung check up, including na yung mga laboratories, gamot. So, pwede na sila mag-avail up to 5,000. So, pwedeng maka-avail din dito yung mga anak nila, dependents nila. So, up to 20 years old. Then, kung senior citizen, yung parents nila, pwede din na maka-avail dito. Sa ngayon po, yung accredited natin na hospital ay dito sa South Cotabato is 2 pa lang, isa sa Tiboli at saka isa naman dito sa Coronadal. Pero ongoing pa rin ang pag-accredit natin pag move with other hospitals, so ongoing pa rin discussion para po may pasama din yung other hospital na medyo malayo na. So sa ngayon po, yun po yung 2. So kung magkaroon man ng illness yung mga coconut farmers natin or magkasakit, so pwede po silang pumunta doon sa mga hospital na nabanggit, yung Morehouse sa Tiboli at saka yung Pingoy sa Coronadal. Makipag-ugnayan lamang sila sa ating mga PCE staff para ma-facilitate yung pag-process ng mga papilis nila. So, yun po yun sa ating health and medical programs. Then, under naman sa ating crop insurance, so, ang dating issue po of coverage of crop insurance only offers the coconut tree mortality package. So, dati kung mamatay lang yung offer natin, kung mamatay yung coconut, so saka pa lang siya mabigyan ng insurance. Tapos dati, kailangan ng 10%, dapat minimum of 10% yung mortality para makaka-claim sila. So, ngayon, meron na pong changes. So, ito pala ay in-implement ng Philippine Crop Insurance Corporation na nagkaroon na naman sila ng 4% of the total budget. No? So, sa ngayon po, yung pag-claim ng ating insurance, pwede na kahit 1, 2 na mamatay na coconut. So, pwede na nila mag-claim kaagad. No? So, dati kailangan pa ng minimum. Ngayon, wala na. So, dapat lamang magpa-enroll sila sa PCIC insurance form para makover yung coconut nila. Yung coverage naman is up to 1 hectare or equivalent to 70,000 pesos yung buong hektarya na coverage. So, kung halimbawa, mamatay man yung 1, 2, so 700 per puno yung pwedeng ibalik sa kanila, no? As insurance. So, libre lang po magpa-enroll doon sa PCIC na insurance. So, meron naman sila mga forms na naiwan doon sa LGU. Pwede nilang puntahan kung hindi pa sila na-enroll. So, yan naman yung sa insurance natin. Then, aside from that, so ito naman yung scholarship program sa ating mga coconut farmers or sa anak na ating mga coconut farmers. So, partner din natin ating Commission on Higher Education or CHED. So, merong kabuuhang budget na 8%. So, sa scholarship programs, kung dati po ang issue is more on priority courses na agriculture lamang, sa ngayon po, inopen na po nila na merong 20% no, of the total allocation or total slot, merong 20% na for other courses. So, kung dati po, BS in agriculture, agribusiness, so basta agriculture-related courses. Pero sa ngayon po, meron na pong 20% na ino-offer na other courses. So, yung scholarship po natin, may matanggap yung qualified na scholar na 80,000 per year or equivalent to 40,000 per semester. So, kung mag-qualify sila, then, meron din silang laptop allowance na worth 30,000. No? Then, kung mag-OGT or mag-thesis na sila, so meron pa silang matanggap na 25,000 pesos. So, medyo marami po silang financial assistance kung mag-qualify po sila. No? Then, yung enrollment po, yung pag-apply. So, nagsimula ito nung July 1. So, nag-open yung link hanggang August 31. So, open po ito sa lahat. So, pwede din naman sa private school. Pwede din sa public school, no, as long as dito lang siya sa Pilipinas. So, yung grades naman na i-maintain kailangan lang 80%.
So, ano yung requirements? Kailangan lamang po ay dapat registered sa NCFRS yung parents or yung lolo or lola up to 3rd degree of consanguinity. So, pwede po nilang i-avail itong scholarship program po natin. Sa ngayon po, yung kumuha ng certificate galing po sa atin sa PCA, so nasa mga 114 na po, no, yung gustong mag-apply or mag-intend. Then sa ngayon, yung slot po natin, sa South Cotabato alone, so meron po tayong 100 slot or mga 100 ka student or 100 ka scholar beneficiary. So medyo malaki yung chances nyo kung mag-apply yung mga anak ninyo so na mag-qualify. So kasi maraming slot ngayon, unlike po dati na konti lang. So yan naman po sa ating scholarship program. Pagdating naman po doon sa training, so partner din natin yung Agricultural Training Institute at saka TESDA o yung Technical Education and Skills Development Authority. So kung dati po, yung issue is no clear delineation of trainings from ETI, sa ngayon po, nagkaroon na po ng harmonization of training activities. So nagkaroon na po ng improvements po sa training. So yung ETI naman ay ETI training program shall be responsive to the market requirements. So binabase po nila sa kung ano po yung trend sa market. So ano po yung mga pangangailangan sa market. Then mayroon na rin inclusion of kasama na rin yung internship program sa ating mga children of coconut farmers, no? So development of competition standards, so kini-create na rin siya. Then meron din tayong mga coconut-based learning site for agriculture or COCO LSA, no? So dito ito yung eskwelahan para parang practical na doon ka mag-aral, no, para actual mong maranasan yung paano mag-aral, paano matutunan yung mga coconut farming activities. So under this program, yung mga registered coconut farmers pa natin na gustong mag-avail ng training, libreng trainings, libre lang siya since sunduin kayo, then dalhin kayo sa binyo, libre na yung pagkain, tulugan, may mga matanggap pa kayo ng mga cups, t-shirt, no, mga freebies. So para lang din kayong nagbakasyon nito kung mag-undergo kayo ng training related sa coconut. So libre lang lamang ito basta meron kayong mga NCFRS registration number or yung registered kayo sa NCFRS. Then pagdating naman sa Coconut Farmer Organization and Empowerment through Cooperative, so partner din natin ang CDA na mayroong kabuuhang budget na 5%. So ang issue nito noon, so before siya na-revise, so did not mandate the CDA to establish processing plans. So hindi po sila mag-establish ng mga processing plans, kundi yung PhilMec. So sa ngayon po, ang ginagawa nila ay pinapalakas nila yung mga Coconut Farmers Cooperative through capacity building. So meron din silang mga trainings, no, na kinakandak para po matulungan palalo yung ating mga cooperative, no. Then, social preparation and training for Coconut Farmers Organization. So, nagkaroon din sila ng mga training sa organization, no? Management, so paano ipatakbo yung tama yung kooperatiba. So, meron din sila mga training na ganyan. Then, kung gusto naman ninyong magpa-register as Coconut Cooperative, Coconut Farmers Cooperative, so pwede namang magpa-assist sa kanila. So, kung halimbawa galing yung association ninyo, naging association muna kayo tapos gusto nyo mag-co-op, so pwede magpa-assist po sa CDA. Then sa ating hybridization, so ito po ang naging issue dati, limited lamang yung suitable mother palms and pollen source. So konti lang yung mga pollen source natin na makukuha. So ang hybridization din natin, meron din itong kabuuhang budget na 15%. So kung saan magbibigay tayo ng mga hybrid seedlings sa ating mga coconut farmers. So, ito po yun, ina-upgrade po natin yung mga facilities, research centers, no, to cater po yung mga very large demand ng ating mga coconut farmers to plant para magtanim ng ating hybrid seedlings. So, yan po yun sa ating hybrid. Pagdating naman doon sa ating community-based farm enterprise development, intercropping, so kung sino man yung mga farmers, no, na gustong mag-intercrop ng kakao, kape, so libre lamang po itong binibigay, no, para sa kanila. So meron po tayong libreng pamigay na kakao para po sa qualified na pwede magtanim, no, under
ilalim po yan sa coconut plantation or coconut farm, no? So, dito magkaroon ng basic post, fermentation, and primary processing dryers and machinery. So, magbibigay yung high-value crops ng mga basic post-harvest facilities, no? Then, the program shall also support yung mga model establishment of coffee and cacao nurseries. So, meron na po tayong na-train na mga association na nag-undergo po ng training on cacao nurseries, no? So, para po doon na lang po tayo bibili or hihingi ng mga plantation materials. So, para localize na lang siya. Then, pagdating naman doon sa community-based enterprise development or native livestock and poultry integration, so, under naman ito sa Bureau of Animal Industry. So, kung dati po ang issue is limited yung native chicken, pigs, and goat. So, hanggang doon lang po yung binibigay. Sa ngayon po, sinama na nila yung kabayo, pati kabayo at saka carabao. So, ito po ay nakadesign para sa ating mga coconut farmer na medyo mahirap yung daan, no? Walang access sa road, mahirap i-transport yung coconut. So, meron po tayong kabayo. So, magbibigay sila ng mga native livestock, no? Chicken, pigs, goats, carabao, at saka itong kabayo, no? So, libre lamang ito, pero ito ay through association. So, dapat yung association or cooperative ninyo ay dapat registered pa rin sa ating accredited pa rin sa ating Philippine Coconut Authority. So, madali lang din magpa-accredit sa aming opisina. So, kung gusto nyong i-avail ito, magsulat lang kayo sa aming office para ma-endorse din namin sa aming regional office at saka sa ating partner agency. So, libre lang ito lahat. Then, pagdating naman sa community-based enterprise development on farm rehabilitation and improvement of dairy integration. So, under National Dairy Authority, partner din natin ang NDA. So, meron silang budget na 3.33% na kabuuan. So, dito, mamimigay din sila ng mga baka, kalabaw, at saka kambing para gawing gatasan, no? So, libre lang din ito na ma-avail ng ating mga coconut farmers basta registered sa NCFRS. Then, pagdating naman sa integrated coconut processing and downstream product, so, ang PhilMec po, or Philippine Center for Post-Harvest Development, ay mamimigay din sila ng mga facilities, no, para sa processing. So, itong facilities na ito ay para siyang mini community-based, no? So, pangmaliitan lang siya, pero pwede siyang pang-process ng local ninyo na produce, no? So, hindi niyo na kailangang ibenta sa doon sa malalaking kumpanya, kundi kayo na mismo ang mag-process na inyong produce na coconut, no? So, under sa programang ito, PhilMec ang nakatuka na nasa 10% din yung budget nila. So, sila ang mag-provide ng processing facilities at saka building para sa inyong desired product na kung ano yung i-process. So, libre lang din ito. Pero yung pwedeng mag-qualify dito is yung mga co-op, no? Na 100, dapat 100 yung members, no? At saka majority is coconut farmer, no? So, sa ngayon po, nakapagpatayo na tayo doon sa North Cotabato area. At sa ngayon, sa South Cotabato, ongoing din yung dito sa Tupi, sa Cebuano. So, ongoing po yung pag-construct ng kanilang processing facility. Kung saan i-process naman nila is yung coconut oil. So, kung dati, binibenta pa nila yung kopra nila. So, kung matapos yung processing facility nila ngayon, so, pwede na silang mag-process ng kanilang coconut oil. Yung pwede nating under sa pwede food consumption yung oil. Then, pagdating sa credit program, so, partner din natin ang Land Bank at saka Development Bank of the Philippines. So, meron din silang kabuuhang budget na 10%. So, kung dati ang issue po is ang minimum loanable amount, na kung Land Bank dati minimum is 1 million or pinakamaliit 1 million. Then, ang Land Bank, ang DBP naman is 15 million. So, masyado pong malaki para sa karaniwang farmer na i-avail siya. So, nagkaroon po ng revision.
Sa ngayon po, yung minimum na lang or pinakamaliit na loanable amount sa land bank is nasa 50,000 na lang siya, pataas. So nakadepende pa rin ito, depende sa proposal ninyo, kung ano yung proposal na gusto nyong project, no? Basta related siya sa coconut. So pwede naman siya sa pwede kayo magtanim ng additional, no, for replacement na mga kuan din. Pwede rin kayo mag-replace ng inyong mga coconut kung halimbawa kung na siya matanda na, pwede i-replace, kailangan nyo ng kapital. Pwede po tayong mangutang sa land bank. Pwede din mga intercrops, livestock, kung halimbawa magbuhi or mag-alaga kayo ng mga hayop, no? Then aquaculture, pwede rin, no? Mag-avail tayo ng loan. So, ang kagandahan dito is maliit lang masyado yung interest niya. Nasa 2% lang siya per year or equivalent nasa maliit lang na percentage, no, per month. So, kung yung minimum na loan amount is 50,000, so i-times mo lang siya sa 2%. So, ang lalabas is nasa 1,000 lang yung interest niya per year for 50,000. So, napakaliit lang siya na interest. Kaya lang, kailangan din nila ng mga documents, supporting documents to avail this program. So, kung interested kayong mag-loan, so pwede din kayong lumapit sa aming opisina, no, para matulungan din namin kayo pagbuo ng inyong business plan, pagkuhan yung mga requirements, pag-comply. So, mag-assist po kami sa inyo. Then, yung lending office po nila ng land bank is nasa Gaistano, Coronadal, no? Doon po tayo pupunta kung gusto natin magdiretso. Pero kung gusto niyo magpa-assist sa amin, so pwede naman kayong dumaan sa aming opisina. Yung office po namin nasa GPS, no, Coronadal City. Then pagdating naman sa research, market assistance, and promotion, so partner din natin ang DTI. Sila naman yung tutulong sa atin sa pag-promote ng ating mga coconut products. So kung halimbawa, meron tayong mga products na hindi pa talaga siya maibenta-benta or konti pa lang yung market natin, so pwede po tayong lalapit sa DTI para sila po yung mag-assist sa atin paano ang tamang packaging, paano yung tamang marketing, no? At saka tutulungan din tayo, minsan dadalhin pa nila yung products natin para ma-expose naman sa ibang lugar, no, para makilala. So partner din natin ang DTI or Department of Trade and Industry. Then pagdating sa infrastructure development, so partner din natin ang Department of Public Works and Highways. So sila naman, kung ang dati ang issue nila is yung sa intervention includes construction of building. So sa ngayon po is naka-focus na lang sila doon sa paggamit ng coconut, no? So FMRs, so farm to market roads, kung meron kayong gustong na i-avail na mga daan, no, na mahirap yung daanan, so pwede tayong mag-apply, no, para dito sa farm to market roads. So yan pong lahat ay ma-avail po natin kung tayo po ay registered coconut farmer under NCFRS. So yung registration po natin is ongoing pa rin siya. So libre lang po ang registration, kailangan nyo lang mag-fill up ng form, ipasa po sa amin, at saka i-encode po namin para magkaroon po kayo ng registered number. So far, yan lang po. Marami pong salamat sa pagkikinig. At saka sana po, meron po ako na-share na information na sa ating mga coconut farmer na pwede nyo pong magamit po sa inyong pangailangan. So, yan lang po. Maraming salamat. Siyempre, sir, marami ka po talagang na-share. Ang haba po ng mga ang program po ng CFIDP, maliban po doon yung mga implementing agencies, sa mga partner agencies natin, ibig pong sabihin, marami po pa talagang mga agencies, ang mga tulong-tulong po para po mapa-implement po natin na maayos ang CFIDP. Tapos maliban pa po doon, hindi lang po coconut farmers yung makaka-receive ng benefits, meron din po tayo para sa ating mga anak. Tama po ba, sir? Meron pa pa sa mga anak? Dependent po nila. Okay. Pwede pa rin po. Sige po. Maraming salamat po ulit, sir, sa paglaan nyo ng oras sa pagtalakay ng CFIDP at ng mga implementing agencies. Muli po, sir, bilang pagtatapos po, sir, sa ating programa, ano po ba may mensahe po ba kayo para sa ating mga enrollees? So sa ating mga enrollees, patuloy lamang po tayong makinig. So alam ko ang iba siguro sa inyo na kapag nakarinig na ito minsan, no, or noon,
Pero marami pa rin po tayong matutunan po dito sa ating School on the Air. So siguro kung meron na kayong natutunan, at least madagdagan po natin yung mga kaalaman po ninyo. So thank you din po pala sa inyong time, no? Kahit sa napaka-busy nyo na schedule, nakapaglaan pa rin po kayo ng time para po makinig sa amin. Maraming salamat po, sir. At salamat sa paglaan ng oras upang makasama kami ngayong araw para sa ating second episode ng School on the Air on Coconut Production. Para naman po sa ating mga tagapakinig, muli po ko naming ipinapaalala. Ang ating School on the Air on Coconut Production ay mapapakinggan lamang dito sa 93.7 Max FM Sorala na matatagpuan sa Matinong Building, Sorala, South Cotabato. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan ay maaari po kayong mag-text at sa ating official text line na 0969-017-8136 o hindi naman kaya ay comment dito sa ating Facebook Live. At dyan po nagtatapos ang ating episode 2 ng ating School on the Air on Coconut Production. Para po sa ating mga kaunting paalala, maaari nyo po kaming i-like and follow sa aming social media accounts. Katulad po ng Facebook sa Agriculture Training Institute Region 12, PCA Region 12. Available rin po kami sa Instagram, Twitter, at sa TikTok at ATI-RTC12. Para po yun sa mga iba pong announcements or mga informations po na maaari nyo makuha sa aming mga pages. Para po sa mga karagdagang kaalaman, maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming elearn.e-extension.gov.ph. Abangan po ang ating next episode sa Huwebes dito pa rin sa 93.7 Max FM Sorala sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga kung saan tatalakayin naman natin ang iba't ibang mga coconut varieties at kung ano-ano nga ba ang mga recommend coconut varieties ng PCA. Syempre po, ang makakasama pa rin po natin sa araw na yan ay ang resource person pa rin po mula sa PCA South Cotabato. At dahil po dyan, dito po nagtatapos ang ating programa. Sa ngalan ng aming ATI Director, Engineer Remelin R. Recater, MNSA, SESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ICD-OIC Chief Carl Luis Alibio, Governor of South Cotabato, Governor Rinaldo Tamayo Jr., PCA South Cotabato Division Manager, Sir Jesse D. De Monteverte, ATI 12 OIC Center Director Dr. Jesse V. Baldea, CFIDP Region 12 Focal Person and OIC Assistant Center Director Ma'am Hana D.S. Gamad Pongpong. Ako po si Zerlene Clarete na nag-iiwan ng magandang umaga para sa mga bayaning magsasaka. Sa kaginhawaan, niyog-niyogan tayo. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Hi! This is DJ Maxine recommending Max Omega Plus. It is very important to maintain a healthy eyes, brain, and heart to live a long, healthy, and productive life. Take Max Omega Plus. Live longer with Max Omega Plus. Max Omega Plus. Alam mo ba, ang Max Capsule, hindi mo malilimutan. Kapag kailangan mo ng kapartner sa iyong healthy lifestyle, Max Capsule, ang Max Sakto! Ang Max Capsule ay isang dietary supplement na naglalaman ng Garcinia Mangostana L. Mangosteen Santones mula sa tinaguriang